Minsan may mga pagkakataon na parang nagmamadali tayo. Masyado tayong atat na gawin ng isang bagay. To the point na dahil sa sobrang pagmamadali natin, ay nakalitaan na nating daanan ang isang importanteng bagay. Kaibigan, sa buhay, hindi naman natin kailangang makipag-unaan. Hindi naman natin kailangang makipagsiksikan at makipagkompetisyon sa iba. Dahil ang buhay ay hindi naman karera. Karamihan kasi sa atin, gusto palagi silang nauuna. Natatakot na malamangan. Masyadong nagmamadali. Kaya at the end of the day, silang nagmamadali, sila ang pagod. Hindi natin kinakailangan magkamali o magkulang para tayo lokohin o pahalagahan. Kasi kung minsan kahit ginawa mo na ang lahat, kahit na isakripisyo mo na ang lahat, kahit na ibigay mo na halos ang lahat, na wala na nga natira sa sarili mo, sapagkat laging siya lamang iniisip mo, lolokohin ka pa rin kapag ginusto niya. And so stop asking kung anong mali sa'yo. Kasi ang mali siya. Walang mali sa'yo. Maraming mali sa kanya. Stop asking kung saan ka nagkulang. Sobra-sobrang nakikinawa mo eh. And stop asking, ano pa ba ang dapat mong ginawa? Kasi lahat naman halos ginawa mo na, di ba? Liban siguro sa isa pa. Ano yun? Yung ituloy mo lang na lang din yung buhay mo. At depende sa sitwasyon mo, sa sitwasyon nyo, kung kasama pa rin itong taong nagdamp at hindi nagpahalaga sa iyo, sa iyong plano. Again, depende sa iyo at depende sa sitwasyon ninyo. Basta, huwag kang mapako sa pangit na nakaraan, bumangon ka, matuto ka, mag-move on ka. Huwag mong balaking gumante para maging maayos ang pakiramdam mo. I tell you, mas lalong gugulo. Besides, ang mas magandang paghihigante ay yung makita niya balang araw, yung mga bagay na kanyang sinayang, lalo pat alam mo sa puso mo, ang makapagbibigay niyan sa kanya ay ikaw lamang. Mga kapatid, tandaan po natin ha, ang pinakamahirap lokohin, mali na hindi pahalagahan ay yung mga nagbigay, nagmahal, nagsakripisyo sa atin ang sobra-sobra. Kasi kapag ginawa natin yan, ang panghihinayangan natin, ang pag-iisihan natin ay sobra-sobra din. Sa hamon ng buhay, hindi ko alam kung mananalo talaga ako. Basta ang alam ko, hindi ako magpapatalo. Lagi mo pa rin pangarapin na may marating. Ano man ang mga pagsubok at problema ang dumating. Mabagal man ang pag-abante? Okay lang yan. Basta ang importante dumidiskarte. Tandaan mo na ang buhay ay hindi laging malungkot at malumbay. Kaya patuloy ka lang lumaban at maging matibay. Dahil darating din ang araw, lahat ng plano mo sa buhay ay magtatagumpay. Alam na, observe ko lang na yung mga babae, kapag nanahimik na yung mga yan, it could already be a sign. Her silence could also be a sign that she's already done with you. Kasi aminin natin o hindi, totoo naman eh. Kapag ang babae mahal ka pa niya, marami pang mga bagay na gagawin yan for you to stay. At marami pang mga words yan na sasabihin for you to stay. Pero kapag tumigil na yan, ibig sabihin suko na siya, pagod na siya. Hindi sa dahil hindi ka na niya mahal, natutunan na lang niyang mas mahalin yung sarili niya. Kapag laging maganda ang nangyayari sa buhay mo, hindi yan swerte. Blessing yan. Kasi, mabuti kang tao. Tandaan mo lang kung sino yung mga taong tumulong sa'yo. Balang araw, sila lang ang sulian mo. Kanya-kanya tayong ugali. Pero sa part ko, madaling makuha-tiwala ako. Pero mahirap yun ibalik pag sinira mo. Alam mo, bakit kaya ganon? Iisa lang ang utak ng tao, pero minsan magdadalawang isip pa tayo. O pare, anong iniisip mo dyan? Wala naman pare,
Kapag naiisip ko kasi sila, lalo akong ginaganahang magtrabaho. Sila kasi yung nagpapaalala sa akin na kailangan kong magpursige sa buhay. Nax, may inspirasyon. Sino ba sila, pare? Yung bill ng kuryente at tubig, pare. Pansin nyo, God always provide. Yung akala mo wala na, pero Last, in 3 seconds, name 3 people that you love. Go. Okay, and you didn't name yourself. Don't forget to love yourself first and text somebody to see this. Ano ba ang batayan o sukatan ng pagiging isang tunay na lalaki? Para sa akin, napakasimple. Wala yan sa sukat sa baba, palaliman ng bulsa, o pataasan ng pinag-aralan, kundi sa lawak na pangunawa at mataas na respeto at pagmamahal sa isang babae. Ito, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Pag ang isang lalaki pinagbuhatan ng kamay ang isang babae, ikaw na mismo yung anay na sumira sa sarili mo. Kung masampal ka, masipa, masuntok, masabunutan o mapato ng kaldero, wala kang ibang pwedeng sisihin kundi ang sarili mo. Alam mo kung bakit? Hindi ka marunong milag. Tandaan nyo ito. There is life after our problems. Remember that. And there is joy after your trials. Tandaan natin ang buhay, gulong, di po ba? Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Pag nandun ka sa taas, pag nag-i-enjoy ka, magpasalamat ka. Pero pag bumaba naman ang iyong buhay, nahihirapan ka, be humble and be trusting to God. Ang buhay din ay parang alon sa dagat. Tandaan mo yan. And we have to expect that life sometimes is good and sometimes it is bad. But everything in life is a grace from God. Embrace it. Yakapin mo. Pasalamatan mo. Daanan mo. Huwag kang mananatili dyan. Pero kung gusto mong maging masaya, palagi mong tandaan, pag may problema, sa susunod may grasya. Yan ang hintayin mo. Ang tao parang wifi internet connection yan. Pag malapit sa'yo, strong connected. Pero kung malayo sa'yo, searching another device. Minsan nakaka-connect sa iba, minsan wala. Kaya ang hirap talaga pag malayo kayo sa isa't isa. Lalo na kung LDR kayo. Yung nag-abroad ka lang para makatulong sa pamilya mo at magbago ang buhay mo. Pero pag uwi mo ng Pilipinas, wala ka ng asawa. Ang time mas mahalaga kesa sa love. Ayaw mong maniwala, ganto kasi yan. Pag binigay ko ba sa'yo yung love, tapos wala akong time sa'yo, maniniwala ka bang love kita? Di ba hindi? Pero pag binigay ko sa'yo ang time, sigurado ako, maniniwala kang love kita. Kaya kung walang oras sa'yo ang mahal mo, huwag ka nang umasang mahal ka niyan. Dahil kung mahalaga ka sa isang tao, gagawa yan ng paraan, magka-oras lang sa'yo. Ang mga taong palagi mong inuuna, swerte ka na kung may isa dyan na tutulungan ka kung ikaw naman ang mangangailangan. Ito ang masakit na katotohanan sa buhay. Hindi lahat ng tinutulungan mo ay tutulong sa'yo kung ikaw naman ang nangangailangan. Kaya ngayon pa lang, magtira ka para sa sarili mo. Dahil kung mauubusan ka na, saan ka pupulutin? Saan ka pupunta? Wala kang mapupuntahan. Umiiral ka nga, pero nagiging invisible ka na sa mata ng karamihan. Wala ka ng silbi sa kanila. Mahina ka. Wala ka ng halaga. Kasi wala ka ng pakinabang. Hindi ka nila tutulungan. Ano ang resulta? Madidepress ka. Kapag sobra mong bait, malulungkot ka. And at the same time, magagalit ka. Ayon nga sa kanta, kung sino pa ang marunong magmahal, siya pa ang madalas maiwan.
Hindi pare-parehas ang buhay. May saya at lumbay. Kaya kailangan palagi kang matibay para malagpasan mo ang hamon ng buhay. When you are angry, stay silent. Don't waste your time with explanations. People only hear what they want to hear. Accept criticism, but never accept disrespect. The best way to respect yourself is to discipline yourself. Never give up on something you really want. It's difficult to wait, but it's more difficult to regret. Don't let success go to your head. Don't let failure go to your heart. If you are a giver, remember to learn your limits because the takers don't have any.